Mahirap ang maging nanay. Pero mas mahirap kung ikaw din pati ang tatay. Single mom ang 33 taong gulang na si Jennifer. Nag-iisa niyang anak si Gabe, 1 taong gulang na ito. Walang katumbas eh. This is nothing compares talaga. Kasi, actually, simula nung dumating si Gabe sa buhay ko, the moment na nalaman kong buntis ako, oh my God, gusto kong tumalon sa tuwa. Iniwan siya ng kanyang kasintahan noong nagbubuntis pa lang siya. Mahirap, pero hindi ko kailangang mag-complain. Hindi ko kailangang ramdamin yung hirap. Kasi kung raramdamin ko yon, mas lalong hindi ko magagampanan yung role ko bilang isang nanay sa anak ko. Ipinanganak si Jennifer, naputol ang kanyang kanang paa at ilang mga daliri. Pero hindi raw ito naging hadlang para magsikap siya para kay Gabe. Kung pagdating sa disability ko kasi hindi ko ma-explain eh. Basta kung sa ibang tao ang tingin nila siguro is mahirap, pero para sa akin hindi mahirap. Kasi ginagawa ko ang lahat na to because of love. Love and just love. Halos 2 taon na siyang nagtatrabaho sa isang ad agency sa Makati. Mahigit 2 oras siyang bumibiyahe papunta rito. Kumuha ng yaya si Jennifer para sa anak niya. Mahirap gampanan because at the same time nag-work ako. So, yung travel time ko everyday, super hirap talaga. But I have to do all this. Otherwise, gugutumin kami ng anak ko. Sa kanya mismo galing ang gatas ng anak. Nagpapa-breastfeed siya bago pumasok at pagdating niya ng bahay galing sa trabaho. Ang pagpapasuso, mother-child bonding yan eh. So, the nurturing is really biological. Kasi yung gatas na galing sa ina, yun ang nagpapalaki, nagpapakain sa isang sanggol. I love you, Pero bukod kay Gabe, nanay din ng marami pang sanggol si Jennifer. Oh, very good! Volunteer si Jennifer sa Arugaan sa Marikina. Tuwing Sabado o Linggo siya pumupunta rito kasama ang kanyang anak. But right now, hindi ko kayang mag full-time volunteer. Hindi ko rin kayang mag full-time breastfeeding counselor talaga. Kasi alam naman natin na single mom here. Sis, dyan yung reflection ko doon. Bakit ako Ang Arugaan ay grupo na naglalayong makatulong sa mga nanay na may problema sa pagpapasuso at mag-alaga ng mga bata na inihahabilin sa kanila. So, Mami, Itinatag ito ni Ines noong 1981 para imulat ang mga nanay sa kahalagahan ng breastfeeding. Arugaan is a mother support group. Arugaan means a very endearing word to nurture fully with lifetime commitment. So hindi ka magsasabing aalagaan kita, maiksi lang yon. Pero pag sinabing arugaan kita, very deep ang commitment mo for nurturing. Pwedeng ihabilin sa arugaan ang sanggol na 1 buwan at bata na hanggang 2 at kalahating taong gulang. Alas 7 ng umaga sila dadalhin dito at alas 7 rin ng gabi kukunin ng mga magulang. Nandyan po ang let's eat, learn, and play. Nandyan din ang breastfeeding. Sa ngayon, may 7 bata sa arugaan. Bukod kay Jennifer, 5 nanay pa ang naabutan namin noong kami ay bumisita. Masaya kung sama-sama at may tawanan. Tuwing Sabado at Linggo, may mga seminar na ginagawa si Ines sa mga magulang ng bata. Everybody, your doggy! Kasama na rito ang pagtuturo sa kanila kung paano magmasahe ng dibdib para sa mas maayos na pagpapasuso.
Napakahalaga po kasi number one, para sa mommy, iwas po ang cancer from the breast and the ovary. The longer you breastfeed, the longer you are protected. Number two, pampatalino ng bata. Pampatalino because it's 12 points higher compared to formula fed. Hindi lang po yan, multi-intelligent, emotional quotient, compassionate ang baby, bukod sa smart. Tapos bihira magkasakit, pero nagkakasakit, madaling makarecover. Dito na. Ang gatas ni Jennifer, hindi lang si Gabe ang nakikinabang. Ang mga bata sa arugaan, kinakarga ni Jennifer at pinapasuso. Sa tuwing bumibisita, maghapon siyang nananatili doon. Ang saya, super saya. Kung hindi man ako nakatulong financially with my fellow mothers, with other babies out there, hindi man ako nakapagbigay ng magagandang damit or anything material, naibigay ko yung paraan how to survive, how to give life. Kasi, di ba, breastfeeding gives comfort, gives life. Binubusog ka ng breastfeeding pag baby ka. So, that is more than anything else. Kailangan maraming oils. Ayon sa Department of Health, walang makapapantay sa gatas na galing sa nanay. Ang breastfeeding or pagpapasuso ay isang pinakamabisang child survival intervention. Ibig sabihin nito, maraming sakit na nakamamatay para sa mga bagong silang na sanggol at hanggang sila ay nasa edad pababa ng 5 years old, no, ang napoprotektahan sa kanyang benepisyo. Ang pagpapasuso ay maraming binibigay na sustansya sa mga sanggol. Solo parent man si Jennifer, nais niya pa rin patunayan na ang pagiging nanay ay walang pinipiling pagkakataon at kapansanan. Alam mo yung pakiramdam na walang katumbas na bagay, walang katumbas yung na bagay na nakatulong ka pala sa ibang tao. Just a use of this. Yung suso mo lang, yung milk mo lang, na ibigay mo na. At hindi yun kayang tumbasan